kayo ng maraming beses sa isang araw. Bakit kayo pinagdadamot ang biyaya na tanggap nyo? Isang isda lang ang hinihingi ko at pinagdamot mo pa. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Nawala ang matanda na parang bula na kasing bibis ng pagkurap ng mata ng ama. Hindi naisip ng ama ang nangyari at siya ay nagumpisang maglakad patungo sa kanilang tahanan. Samantala, sa tahanan ng ama, nandun ang ina. Ang sabi ng bata sa kanyang ina, "Inay, naglalaro lang po ba sa labas?" At lumabas na nga ang bata. At ang ina naman ay nanguha ng mga gulay. Ang sabi ng ina, "Mabuti na lang, nakakita ako ng mga gulay. Masarap ang aking lulutuin ngayon. La 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 la." Pwede, may dumating na matanda. Nagpatuloy sa pagluto at pagkanta ang ina at hindi pinansin ng matanda. "Tayo, gutom na," sabi ng ina. "Naku, sinta ka na nga maghingi. Tamang-tama na pagkain hinanda ko para sa aming pamilya. Wala ko may bibigay sa'yo." Hindi ko man lang ba naawat sa isang tulad ko? Hindi pa ako kumakain. Malapit na ang kunin ng langit, sanhi ng kagutuman. Bakit ako magbibigay? Di kami namin nawalan. Kami naman ang nawalan, di ba? Kami naman ang gutom. Mahirap lang din naman kami. Umalis ka na nga! At umalis ang matanda na parang bula. Pero bago ito umalis, sinabihan niya ang ina, Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Kukunin ko ang pinakamahalaga sa buhay ninyong mag-asawa. Babahunin ko ang pinakamamahal nyo. at dumating na nga ang ama sa bahay nila. Andito na ako! Asan na anak natin? Ang sabi ng ina, "Naku, ang batang iyan, kung saan-saan na naman ata nagsusuot. Hayaan mo, babalik din yan mamaya." Lumipas ang ilang oras at kumagat na ang dilim. Hindi pa rin dumarating sa bahay ang anak. Hanapin na natin siya! Baka napala na ang anak natin! Bakit kasi siya pinabayaan lumabas ng bahay? Kasalanan ko ba? Nagalito na naman ako! Ikaw nga ang tukol ng pumapalaot mag-isip! Naghanap at naghanap ang mag-asawa, ngunit talagang hindi nila matagpuan ang kanilang anak. Nagsisihan sila. Sinisi ng ama ang ina dahil sa pagkawala ng anak. Nang biglang lumakas ang pag-alon ng dagat. Sa sobrang lakas ng hampas, hindi na kinayang makatakas ng mag-asawa. At lumabas bigla ang matanda. Marapat lamang sa inyo yan. Kung hindi kayo naging madamot, hindi kayo hahantong sa ganitong sitwasyon. Dahil hindi kayo naawa sa akin, hindi rin ako maaawa sa inyo. Tigas ng bato ang inyong puso, kaya naman gagawin ko kayong bato. Pagkatapos ng huling salita ng matanda, bigla siyang naglaho. At unti-unting tumubo ang dalawang bato mula sa dagat na sinasabing mag-asawang pinarusahan. At yun ang katapusan ng ating kwento.